Sa pagtatapos ng isa na namang araw, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tayo po ay muling magtitipon upang magnilay sa salita ng Diyos. Marahil, ang araw na ito ay napuno ng mga hamon, pagod, at kung minsan ay mga kabiguan. Baka naman ito'y naging puno ng biyaya, tagumpay, at kagalakan. Ano man ang ating pinagdaanan, isa lang ang nararapat nating gawin bago ipikit ang ating mga mata, ang magpasalamat. Sabi nga sa awit 100 talata 4, pumasok sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya, purihin ninyo ang kanyang pangalan. Isang napakagandang paalala mula sa banal na kasulatan. Madalas, sa sobrang pagtutok natin sa mga problema, sa mga kulang sa ating buhay, nakakalimutan nating bilangin ang mga biyaya. Nakakalimutan nating may Diyos na patuloy na nagmamahal at kumikilos sa ating buhay, kahit pa sa mga panahong hindi natin ito nararamdaman. Ngayong gabi, subukan nating alalahanin ang araw na lumipas. Sa iyong paggising kaninang umaga, hindi ba't isang malaking biyaya na binigyan ka muli ng hininga at lakas? Ang pagkain na inihain sa iyong hapag, gaano man kasimple, hindi ba't sagot ito sa iyong pangangailangan? Ang mga taong nakasama mo, ang iyong pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, hindi ba't sila ay mga instrumento ng Diyos upang ipadama ang kanyang pagmamahal at suporta? Kahit sa mga pagsubok, may dahilan pa rin para magpasalamat. Baka ang pagsubok na iyon ang nagturo sa iyon na maging mas matatag. Baka ang kabiguan na iyon ang magiging daan para sa isang mas magandang simula. Sa bawat sitwasyon, ang Diyos ay may layunin. At ang puso na marunong magpasalamat ay ang pusong nakakakita sa mga layuning iyon. Ang pagpapasalamat ay hindi lang basta pagsasabi ng salamat. Ito ay isang kalagayan ng puso, isang pagkilala na lahat ng mayroon tayo, lahat ng ating naranasan, ay nagmula sa isang mapagbigay na kamay. Binabago nito ang ating pananaw. Mula sa pagiging reklamador, tayo ay nagiging mapagpuri. Mula sa pagiging balisa, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan. Bago tayo matulog, alisin muna natin ang mga bigat sa ating dibdib. Palitan natin ito ng pasasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos para sa araw na ito, sa mga tagumpay at maging sa mga aral na dala ng mga pagkakamali. Pasalamatan natin siya para sa kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan na hindi nagbabago. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos aming Ama sa langit, sa pagtatapos po ng araw na ito, kami ay lumalapit sa inyong harapan na may mga pusong nag-uumapaw sa pasasalamat. Salamat po sa panibagong buhay at lakas na iyong ipinagkaloob. Salamat po sa bawat biyayang aming tinanggap, sa pagkain, sa tahanan, at sa mga taong nagmamahal sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay nagreklamo at nakalimot na bilangin ang iyong mga kabutihan. Patawarin mo kami kung mas pinili naming tingnan ang aming mga kakulangan kaysa sa iyong kasapatan. Ngayong gabi, itinataas po namin sa iyo ang lahat. Ang aming mga pagod, mga alalahanin, at mga pasanin. Ipinagkakatiwala po namin ang mga ito sa iyo, at pinipili naming magpasalamat sa halip na mangamba. Salamat po dahil sa kabila ng lahat, nananatili kang tapat. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Habang kami po ay magpapahinga, naway ang iyong kapayapaan ang bumalot sa aming mga puso at isipan. Bantayan mo po kami at ang aming mga mahal sa buhay sa buong magdamag. At kung iyong kalooban, bigyan mo po kami muli ng pagkakataong masilaya ng panibagong umaga upang muli ka naming mapaglingkuran at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin na may lubos na pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Naway maging mahimbing ang inyong pagtulog at puno ng kapayapaan ang inyong gabi. Mula po dito sa Liwanag at Pag-asa TV, maraming salamat sa inyong pagsama.
Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na pagninilay. Magandang gabi po sa inyong lahat.